Hindi hadlang ang kamatayan sa wagas na pag-iibigan. Ikukwento ko sa inyo mga katinagalog ko ang kwento ng tinagurian na ang kalansay na reyna. Nagsimula ang kwentong ito ng ika-14 na siglo. Ito ay ang prinsipe na si Pedro na tagapagmana ng trono. Ay makilala ang prinsesa na si Constancia. Si Constancia ay ang nakatakda at ipinagkasundo na kanyang maging asawa at ang magiging nila na reyna sa oras na makuha nitong si Pedro ang trono. Ngunit kasabay ng pagkikilala ni Pedro at Constancia, nasilayan din ng prinsipe ang alalay ng prinsesa na si Ines de Castro. Tila ba nakatakda na ang dalawa ay para naman sa puso ng bawat isa. Kaya naman sa pagtama ng paningin nila, nabuo ang pagmamahalan para sa isa't isa. Ngunit dahil si Constancia ang itinakda para kay Pedro, bawal na bawal ang pag-iibigan nila nitong si Ines. Natuloy man ang pakikipag-isang dibdib ni Pedro kay Constancia, nagpatuloy din ang bawal na pakikipagrelasyon ng prinsipe kay Ines. Sa hindi inaasahang kaganapan, pumanaw ang prinsesa na si Constancia, dahilan upang sana ay maging malaya na ang magsing-irog na si Pedro at si Ines. Ngunit hindi ito pinayagan ng kanyang ama. Makailang ulit na hiniling ng prinsipe na si Pedro na hayaan na silang dalawa ay magpakasal na. Paulit-ulit pa rin na ito na tinanggihan ng kanyang amang hari. Nagsama ng palihim ang dalawa. Biniyayaan naman sila ng 3 mga malulusog na mga supli. Ngunit habang patagal ng patagal, mas lalong naiipit ang ama ng prinsipe na ang haring si Alfonso IV. Ito ay dahil sa usaping politikal. Ayon sa batas na kanilang sinusunod, hindi maaaring maging reyna ang katulad ni Ines na may dugong bughaw man. Hindi ito tinagurian na isang prinsesa. Sa bayan ng Coimbra, tahimik na nanirahan ang dalawa, kasama ang 3 mga naging supling nila. Dahil sa 3 anak nila, mas tumindi pa ang usaping pangpolitikal. Ang kanilang mga supling ay ang nararapat na maging mga tagapagmana ng trono, kasunod ng prinsipe nila na ama. Ngunit bawal nga daw ito sa konstitusyon at batas nila dahil nga sa inis ng hari na si Alfonso IV sa paulit-ulit na pangungulit sa kanya ng kanyang mga tagapayo. Pinapuntahan nito si Ines sa Coimbra at saka ipinakuha nito ang buhay niya. Magpasa hanggang ngayon makikita pa ang bakas ng kanyang dugo sa gilid ng balon kung saan kinuha ang kanyang buhay. Nang malaman ng prinsipe na si Pedro ang ginawa ng kanyang ama, sa galit nito ay nagsimula ito ng digmaan laban sa trono. Ito ay laban sa sarili niya na ama. Ngunit dahil sa pakiusap ng ina ni prinsipe na ang reyna na si Beatriz, sumuko ang prinsipe. Saka ipinasumpa ito ng ama na hindi gagawa ng hindi maganda sa mga taong inutusan niya upang kunin ang buhay ng pinakamamahal niya na kinakasama. Ngunit hilaw po ang sumpang ito, mga katinagalog ko. Dahil ilang oras pa lamang matapos na pumanaw ang kanyang ama at makuha ng prinsipe ang titulo bilang ang bagong hari ng Portugal, agad nitong ipinagtipon ang mga tagapayo ng kanyang ama at lahat sila at ang mga pamilya nila ay pinarusahan niya. Di nito kinuha ang buhay nila, ngunit hindi pa dito nagtatapos ang gagawin ng bagong hari sa kanila. Agad na ipinautos ng bagong hari na si Pedro na hanapin ang mga mismong salarin sa pagkuha ng buhay na kanyang pinakamamahal na si Ines at saka iharap ito sa kanya. Sa harap ng madla, iniutos nito na buhay pa man sila ay dukutin na ang puso sa harap niya. Ito ay upang maramdaman daw nila ang sakit na naramdaman niya nang kunin nito sa kanya ang puso niya, nang kunin nila ang buhay ng pinakamamahal niya na si Ines. Matapos nito ay pinakuha nito ang labi ng kanyang sinisinta, saka ito ay pinabihisan niya. Ito ay kanyang pinaayusan na sa panahong ito. Higit sa 2 taon na mula nang namayapa itong si Ines. Kailanman halos ito ay kalansay na. Ngunit ganon pa man, ito ay ipinarada pa rin papunta sa palasyo habang inihahanda sa pagdating ni Ines. Ipinahanda na rin ang kanyang huling paghihimlayan. Ngunit sa gulat ng lahat, hindi doon diniretso ang kanyang nangangalingasaw na katawan.
Sa halip ipinagtipon muli nito ang mga kaharian at mga tao sa palasyo. Ito ay upang saksihan ang koronasyon kanilang bago na reyna. Sa gulat ng lahat, nakaupo sa trono ay ang kalansay ni Ines. Balot ito ng magara at gininto ang damit at mga mamahaling hiyas at alahas. Ipinatawag nito ang dating gabinete ng ama na ayaw mismo kay Ines upang siya ay maging reyna. Lahat sila, maging ang buong pamilya nila, ay inutusan ng hari na halikan ang kamay ng reyna, tanda ng paggalang nito sa kanya. At kung hindi sila susunod ay aalisan sila ng ulo. Pinahingi rin ng tawad ng bagong haring si Pedro ang bawat isa sa gabinete ng ama na siya namang dahilan kung bakit si Ines ay wala na. Si Ines ay ang kauna-unahang reyna na kinoronahan nang siya ay wala ng buhay. Sinigurado ng hari na ang paghihimlayan ni Ines ay kasing ganda ng nararapat para sa isang reyna. Katabi nito na ipinagawa niya ang kanyang magiging himlayan. Ito ay upang magkatabi sila hanggang sa kamatayan, na siya namang natupad sa pagpanaw ng haring si Pedro. Sa ngayon makikita ang kanilang himlayan na tapatan sa isa't isa. Ito ay sa Muestiero de Alcobacia, mga katinagalog ko. Gagawin din po ba ninyo ang ginawa nitong si Pedro? O hahayaan na lamang ninyo na tahimik na humimlay ang inyong pinakamamahal? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamaganda, interesanteng sagot po ay magkakamit pa rin ng 100 GCash load. Maraming salamat po mga katinagalog ko sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.